Welcome to the episode 5. To the episode 5, eh, no? Welcome to episode 5 ng The Basic Tub Podcast. And for this episode, pag-uusapan natin ay about freelancing. Ayan. And, dito pa rin tayo sa spot kung saan ako nagbabike. Pero this time, audio episode muna. Nakalimutan ko kasing i-charge yung camera and yung DJI Action 3 ko is falling apart. Bali nasisira na yung mga buttons niya, yung mga rubber grommets ba tawag doon. Yun, umihiwalay na siya doon sa camera mismo. Kaya parang naisip ko mag-shoot na ako ng episode pero audio episode lang muna. Dahil tag-ulan ngayon, napaka-unpredictable ng ulan dito sa Cavite. Uulan ng umaga, aaraw, ulan ng tanghali, aaraw. Kaya, ayun, audio episode muna tayo. Hopefully, itong audio natin ay okay. Ang gamit ko lang ngayon ay yung phone ko and yung Maono wireless lavalier o wireless microphone. Ayan. Dito pa rin tayo sa spot kung saan tayo nagbabike dun sa mga naunang mga episodes. And going back to the topic, dun tayo. Pag-uusapan natin ngayon ay freelancing. Main reason kung bakit ko isinama sa mga episode and topic na pwedeng talakayin dito sa podcast itong freelancing dahil alam naman natin na marami na nag-freelance ngayon. Hindi naman dahil sa uso siya pero dahil ang laki ng benefit niya sa karamihan ng kaya at nag-freelancing na. And I'm one of those people na nag-benefit and naka-experience mag-freelance. Pero masasabi ko lang, freelancing is not for everyone din talaga. It depends on your lifestyle, on your skills, and time management. So yung kita mo sa freelancing depende sa kung gaano ka kagaling mag-manage ng time, because freelancing is like a business wherein yung product is yung skills mo. And ikaw din yung business manager, syempre. So, ganon. And syempre, freelancing has a lot of categories or industry. Merong industry dyan ng freelancing as a professional, like architect, network admin, yung mga skills talaga na makukuha mo rin kapag meron kang bachelor's degree or somewhat, let's say, inaral mo talaga with a lot of certificates na nakuha mo, which is mga professional niche, diba? Merong mga ganun. Then, ako naman, nag-fall ako or na-experience ko yung maging creatives, syempre. And yung creatives, nag-fall siya sa marketing or digital marketing. And to be specific, social media manager. Ayun. Kaya ano ba bang tawag doon? Product manager. Task manager, yan. Basta pag-manage ng account or mga task. Yun yung na-experience ko. So, paano ko nasabi na hindi para sa lahat yung pag-freelance? Main reason is ganito. Kapag kulang ka pa sa skills and hindi mo kayang i-market yung skills mo, magko-fall ka sa mga agencies na nag-handle ng mga clients na naghahanap ng tao na gagawa ng mga task
para sa kanila. And one of those is, for example, magaling kang graphic designer. Oh, pero di mo kayang kumuha ng sarili mong client, like client to client to skilled person. Ang mangyayari, pupunta ka sa isang agency, 'di ba? Bibigyan ka nila ng client pero meron silang cut dun sa kita mo. So, yun yung one of the ways that you'll be paid for your service. Otherwise, meron namang ibang mga nasa contract na fixed sila and pwede silang humawak ng multiple clients. It depends kung gaano karami yung task na ibibigay sa kanila ng agency. So, ganun yung magiging sistema. Meron namang iba na per hour. For example, bibigyan ka nila ng unlimited task with certain deadlines. Nasa iyo na yan kung gaano karaming kukunin mo. Tapos meron lang silang minimum or maximum hours na pwede mong makuha per 20 days or bi-weekly. Ayan, ganyan. And syempre, sa mga ganyang industry, hindi nawawala ng scammer. Yun ang kailangan niyang pag-ingatan. Huwag kayong mapunta sa mga scammer na kliyente or mga nagpapanggap na kliyente at mga scammer na agency. Wherein, papagawa ka ng maraming task, pagdating ng bayaran, ikaw pa yung naniningil. Which is, minsan delayed, minsan di na talaga bayaran, ma-block ka na lang. And I have a fair share of experiences pagdating sa mga ganyan. And ayun, so far natuto naman na ako. Pero, ano medyo tumigil ako sa pag-freelance ngayon. Bumalik ako sa corp kasi nakahanap ako ng something na kaya kong i-maintain and hindi ako stress. Pagdating kasi sa freelance, dun sa naging work ko, naging medyo all around kasi ako eh. Kaya kong mag-graphic design, kaya kong mag-video edit, nagma-manage din ako ng social medias, ng mga clients. Pero in the long run, nababurnout ako kasi yung mga bagay na ginagawa ko sa kanila is something na gusto kong magawa para sa sarili ko. Dahil ito nga, aspiring content creator din ako. At the same time, parang feeling ko, I should do this task for myself. Yun. Kaya medyo nababurnout ako. Pero the money is good. It's just that, hindi ko, ewan ko, parang naburyong ako. Parang ganun. Lagi kasi ako nagmamadali. Di na ako masyadong makalabas. Kung lalabas man ako, parang, alam mo yun, parang bitin na bitin sa oras. So, ayun. And, ano pa ba? Wala akong maisip na iba pang sabihin eh. And ayun nga. So dahil bumalik ako sa corp or sa 9 to 5 na work, medyo naging mas masaya ako na ma-manage ko yung oras ko. Nakapagpahinga ako maayos, di ako stress, walang deadline. Ayan. Depende lang talaga eh. Kailangan, alam nyo, para sa akin lang naman, no, in my opinion, kailangan mo lang talagang hanapin yung trabaho na magagawa mo ng maayos at the same time hindi ka mai-stress. Kasi minsan, kahit na hindi ganun kalaki yung kita pero nai-enjoy mo yung work mo or kahit di mo man nai-enjoy, it's something na kaya mong gawin in a long time. Yun na yun. Na maganda doon kasi kung hindi ka stress or ang ganda ng working environment mo o kahit hindi ganun kalaki yung kita, you can do other things. Like kung meron kang passion project o kaya kumuha ka ng sideline, hindi ka mahihirapan. Yun yung para sa akin na malaking advantage ng pagkakaroon ng work na hindi ka nai-stress.
Oops, ikot na tayo. Ayan, maganda sana 'to kung meron akong camera, pero isa rin kasi sa advantage ng audio lang is or audio episode is hindi siya masyadong malaki sa storage. Alam niyo naman, alam niyo, mapupuno na yung hard drive ko, so kailangan ko magbura ng mga files at mga videos na hindi ko na rin kakailanganin. And isa sa mga gusto ko sanang ma-attain is makabili ng hindi ko alam kung anong tawag doon. Parang storage, ano siya, sa Ugreen ko siya nakita Ugreen yung tatak niya. Parang siyang storage device na pwede mong salpakan ng up to 64 terabyte. Tapos, isasalpak mo yung dalawang hard drive Pwede doon. Tapos, ayun, parang external storage device siya na pwede mong isaksak sa PC, sa laptop. Tapos pwede ring kumunik ka doon ng wirelessly gamit yung phone mo. Ganda. Kaso medyo mahal Tapos syempre pag binili mo yung device na yun, hindi pa kasama doon yung storage. And I'm really aiming to have that kind of device. Kasi hindi lang naman kasi itong pagpa-podcast yung ginagawa ko. I'm trying to document all of my rides. Yung mga long rides ko, or if ever I'll be coming back to hiking, not for content creation lang, but to syempre share the journey to everyone na makakapanood ng mga ginagawa ko. Ayan. So, medyo mahal siya, and wala naman akong kinikita, and hindi ko pa naman monetize masyado yung mga pinagagawa ko online. Although recently kumita naman ako, not much. Siguro nasa total of 5,000. Yun yung kasi nag-stream din ako ng mga games before. Nung pandemic time pa yon. Isipin mo yun sa Facebook nag-stream ako. And may mga nagbibigay ng stars sa akin. Until nag-stop na ako, hindi ko nakuha. Gawa ng parang merong error dun sa Facebook page ko. And then, for some reason, naayos siya nang wala akong ginagawa. Tapos, nag-notif sa akin si Facebook na okay na daw yung account ko. Yun, na-withdraw ko siya. And meron din ako mga affiliate account na biglang pwede ko nang withdrawin. And a total of those is nasa 5,000 din. And yun yung funds na ginamit ko para bumili nitong wireless mic. And naisip ko na gawin ko na tong podcast para naman, alam mo yun, maging masaya. Para at least, yung mga naiisip ko, yung mga ideas ko na gusto kong ilabas, meron akong mga channels and way para magawa ko yung mga ideas ko na yun without saying it to anyone, tapos gagawin yung idea ko, alam mo yun. So, ayun, I want to make everything happen. Ayun, segue lang. Tapos, ano pa ba? Yeah, going back to the topic, paano ba magsimula? I guess ito yung pinakamagandang tanong dyan na pwede nating sagutin. Paano ba magsimula sa freelance? So, yung pagsimula sa freelance, kailangan mong hanapin yung mga platform na pwede ka makahanap ng client. So, before, guerrilla mode lang yung ginagawa namin. Namin kasi yung mga kilala ko and yung mga nakatrabaho ko, ganun to rin sila nagsimula. Naghanap sila, at since nasa digital marketing or social media marketing industry yung pinaka main niche namin, nagsimula kami syempre sa social media. So gumawa ng page, tapos igagawa ka ng portfolio mo, lalabas mo dun kung anong ginagawa mo, like kung graphic design, lagay mo dun yung services mo, kung anong klaseng graphic design yung kaya mong gawin.
Then kung video editor ka din, lagay mo rin din yung mga gawa mo. Tapos kung nagkaroon ka ng mga client, pwede kang humingi ng testimonial sa kanila, mga previous client or current client mo, kung okay sa kanila na mag-multiple clients ka, go. Ganon. So, once you're done with creating your portfolio, syempre, gagawa ka ng mga content mo to showcase yung services mo. And i-share mo siya sa mga Facebook page na naghahanap ng services ng kagaya sa'yo. Ayan. So, kung nasa ibang industry ka, same process lang din. Kailangan mo lang talagang i-showcase. Other than that, pwede kang maghanap ng mga potential client sa Instagram. Mas marami kasi sa Instagram or sa Facebook, sa mga groups. Tapos, i-message nyo sila na, oy, naghahanap ka ba ng gantong services? Pwede ako magbigay ng gantong services. And ito yung rate ko, or pwedeng wag mo muna ibigay yung rate mo, message mo lang sila kung naghahanap sila, then schedule for a discovery call kapag nag-reply sila and interested sila. So basically, yun yung unang bagay na pwede mong gawin para makahanap ng unang mong client. And sa pagbabayad naman sa mga services mo, maraming pwedeng gawin. Pwedeng bank transfer, pwedeng via PayPal. Depende yan sa pag-uusap niya. Pero ako, ang ginagamit ko most of the time is Wise. Kasi napakabilis lang niya. Napakabilis lang dumating. Kaya, yun ang talagang ginagamit ko for payment purposes. And other ways to find client is word of mouth. Pwede kang sumama sa mga agency o kung meron kang kakilala na meron mga client na pwedeng naghahanap sila ng someone na magiging kasama sa team nila or company nila or agency nila. Pwedeng ganun. Siyempre kayo na lang ang mag-uusap nun. Yun, those are the ways on how you can start your freelancing journey. Ayan. And then, ano pa ba? Kung wala ka pa namang skills, tapos gusto mong subukan yung pag-freelancing, pwede kang sumilip-silip sa mga online job platforms like Upwork, Fiverr, ano ba, Online Jobs PH, sa LinkedIn. Yan, marami. Yun nga lang, kapag doon ka nakakuha ng client, most likely, meron silang cut every payday mo. So, yun yung mahirap. And meron yung contract. Kapag naman, kuhain mo siya sa Upwork, let's say, example sa Upwork, and then, pwede mong kausapin yung client kung papayag ba siya na sa sa labas na lang kayo ng Upwork mag-negotiate para yung cut ng Upwork is pwedeng mapunta na lang sa'yo kasi malaki yung cut ng Upwork to be honest. And one thing is, kapag doon ka naghanap sa Upwork, kailangan mo ng Connects. Connects is like a token na kailanganin mo para makapag-submit ka ng proposals. Proposals is like yung resume mo, wherein naka-detail dun yung profile mo, yung portfolio mo. Yan, kapag nakita yon ng naglagay ng job post, check nila, and kapag you're one of the few people na pwede nilang potentially nilang i-hire, may message ka nila. So, ganun siya. So, at least meron na kayong idea kung paano simulan, di ba? Ayan. At isa pa, kung hindi man kayo skilled, marami nang pwedeng
kuhaan ng mga, let's say, um, certification, 'di ba? Marami na. Ngayon kung hindi mo pa alam kung anong gusto mong gawin sa buhay, subukan mo lahat and kung ano yung bagay na nag-e-enjoy ka, dun ka mag-focus hanggang mag-improve ka. Yan. Yan ang aking mapapayo. Dahil dun din ako nagsimula eh. Ang dami kong pinagdaanan, no? Siguro mga 3 years, 3 or 4 years din akong nag-freelance na yun lang ginagawa ko. Graphic design, video edit, um, naging PM ako. Kalimutan ko, product manager nga ba yun? O client manager, task manager. Isa parang ganun. Ayan. Tapos, ayun, hanggang sa na-burnout ako. Siguro sa mga katrabaho din, hindi ko alam eh. Siyempre, sobrang marami ka rin mga makikilala doon na mga skilled persons. Ang sa akin lang, sa freelancing, hindi lahat magiging okay sa'yo. Kasi iba't ibang mga tao mga makikilala mo and just maging vigilant lang. Yan lang. Dahil, syempre, kahit naman sa mga traditional na work or mga 9 to 5 na work setup, marami ka rin mga makikilala dyan. Maging vigilant lang sa mga tao. Dahil, ayun nga, you cannot trust everybody. Pero syempre, meron kang makikilalang mga maayos na tao and those are the people na kailangan mong i-keep. Ayan. Ano pa ba? I guess that's it. Dahil, yun nga, I only share the basic stuff. Pero at least meron akong idea kung paano nyo sisimulan na yung freelancing journey. Ayan. Kung ano't ano man, pwede naman kayong mag-chat GPT. Although hindi naman siya 100% accurate, pero kailangan nyo lang galingan or ayusin yung ita-type nyo na tanong or ipoprompt nyo sa kanya para maging mas accurate yung magiging sagot niya or information na may bibigay niya. So, ganun nag-work si ChatGPT. Ayan. So, I guess that's it for the freelancing topic. Now, kung nakatulong sa'yo to, yung episode na to, alam nyo, nakatulong to sa inyo. Pwede na kayo mag-subscribe dito sa YouTube. And pwede nyo kayo follow sa Spotify. So, na-upload ko na yung mga episodes sa Spotify. And, ayun. Marami pa akong ideas na pwede kong i-share sa inyo na siguro magiging valuable sa inyo. And if it does, simply subscribe or follow lang para dumami. And somehow, kung maigi kang or masyado kang natutuwa sa mga sa mga content ko, you can send donation sa aking GCash account. Ayan. Wala akong Patreon, hindi ko alam kung paano siya nag-work. Pero yung mga malilikom ko na funds ay gagawin kong pang-improve ng mga equipment and somehow pang-improve din ng mga content na pwede kong i-put out for everyone. So, ayun. Thanks for listening. Since this is just an audio episode, you guys have a great day, okay? Bye-bye.